Pag-usapan natin ang maling paniniwala natin tungkol sa pera. Una is, many people believe that financial education is only for the wealthy. Akala natin pagka sinabing financial seminar, pang mayaman lang yan, or pag sinabing investment, mga mayayaman lang ang makaka-access dito. Pero alam mo bang, mas maganda talaga na alamin natin kung paano magtrabaho ang pera. Lalo na kung hirap tayo sa pera para hindi tayo baon sa utang. And then pangalawa, many believe that solution to financial challenges is borrowing money. Wala tayong emergency fund, kaya in case na magkaroon tayo ng emergency sa pamilya, una natin naiisip ay mangutang. Ito yung nagiging solusyon natin. And then pangatlo, some even rely on luck. Marami ang tumataya sa loto pero hindi natin alam na pag tayo pala ay nag-ipon ng 100 pesos per day ay 3,000 pesos per month din ito. And pang-apat, many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing for their future. Kung ang mga kasama natin ay mahilig umutang, mahilig gumastos, mapapagaya tayo sa kanila. Kailangan maghanap tayo ng community na mahiling mag-ipon at mag-invest. And then panglima, many people use their credit cards as emergency fund. Di bali na, may credit card naman ako at mataas naman ang limit nito. Kaya ito yung lagi nating inaasahan in case of emergency. Pero tandaan mo, ang interest sa credit card ay talagang malaki yan at nagko-compound pag di natin nababayaran. And pang-anim, most people don't know how to manage their debts. Their debts manage them. Importante alam natin kung paano nga ba natin babayaran ng unti-unti ang ating utang para ito ay ma-zero out tayo sa ating utang at magkaroon tayo ng financial freedom. And of course, loans and debts are accumulated rather than investments. Mas lumalaki yung mga bayarin natin kaysa dun sa nabibuild nating asset. Tandaan natin ang mga mayayaman, nagpo-focus sila sa savings at investment para tumataas ang asset nila. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano.